Education, education. Ating salamin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Para sa paligay nyo, para sa paligay nyo, para sa paligay nyo. Magandang Friday morning sa inyong lahat. Pilipinas, good morning, Ricky Girl. Good morning, Patsy. Ikaw ba ay nakapagpahinga dahil holiday kahapon? May holiday ba? What is that? Can you Ayun na nga define? kaya nga maraming nag-holiday kahapon. Kaya paglabas mo ng kalye, wow, ilan lang mga sasakyan. Dahil ba nag-holiday sila? Oo, dahil nag-holiday rin sila. Dahil siguro ayaw rin nilang gumastos. Gumastos na, no? Diba? Staycation na lang sa bahay, magpahinga, magmukmuk. Manood sa atin. Manood Ayan. sa atin. Diba? Oo. Sana po, maski na papaano po, ay nakapahinga po kayo. At today is my favorite day nga kasi weekend na. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. So, yung mga iba, baka itinuloy-tuloy na. Oo nga, Mula malamang, kahapon, ano, baka long nag-leave na weekend. rin today. Oo. O all week, long weekend na. Super, oo. Pero kung yung mga iba na bumalik sa trabaho today, anong plano niyo ngayong weekend? Ikaw, may plano ka na? I did the usual. Ano, kain, Mag-grocery, di ba? Maglalaba. Mga fashion and beauty tips ko, di ba? Papakulay ng buhok, magpapamanicure. Akala ko natural yung hair color mo. Wow, I wish. Alam mo, kung natural yung kulay ng buko, ang laki na natipid ko. Kasi Oo nga, 25 anyos pa lang ako, nagkukulay na ako. May premature graying yung sign daw ng yan? father ko. Ay, hereditary nga daw Yeah, yan. hereditary. Oo. So, talagang after 2 weeks, yung roots ko, ayan, nakikita na sumisilip na. So, kailangan talagang every 2 weeks nagpapakulay ako. Nagpapakulay ng buhok. Oo. Okay, Ikaw, okay. ano ang mga As usual. weekend activities mo? As usual, surprise. Now Alam you mo, see me here. Oo nga parang galit na galit ka ngayon sa mga ginto at saka sa diamante. Ha? Hindi ba mabigat ang iyong leeg? Tingnan nga kayo. Na-inspire ako sa'yo kahapon eh. Yung mga diamante Yung ni mga Patsy kahapon, tinakpan yung kanyang see-through na damit. Ngayon, ito, butas-butas ulit. Alam mo, ganito ngayon ang aking mga atay. Hinahanap ko talaga sa mango pag nagpo-pull out ako. Yung mga presko, yung may cross Fresh na ventilation. At pwede mo siyang ano, parang bintana sa Laguna, no? Yung ginagansilyo ni Lola. Di ba? Para mahangin. Maganda yan. Para diretso ka na, inboard. Oo. diretso ka na sa beach. Oo, para talagang O sa may yate. ano, O sa may yate. Hindi, para Oo. may hangin na tumatagos. Oo nga, no, parang ano, natural aircon na. Oo, di ba? Parang ganda ng kulay niya. Oo, di ba? It's parang Napakaganda. slate blue. Ano bang tawag Ano dito? daw siya? Slate blue. Slate blue. Parang slate is grayish blue. Oh, grayish blue. I think, Ayan. if I'm not mistaken. Parang nga siya slate blue. Slate O, diba? blue. Okay, sa mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. At syempre, yung mga nanonood sa amin sa YouTube channel, sa Facebook, sa kanilang cellphone, sa kanilang television set, o sa kanilang laptop or iPad. Good morning! Good morning! Good morning! Sana po masarap po inyong almusal. Tayo, may almusal tayo. Oo, of course, maraming sponsored salamat kay tayo. Direct Jonald. Sabi nga ni Obet, aba, nakaluwag-luwag. L-U-L-U, luwag-luwag. Hello. Rumakit yata si Direk. Oo, pumirma daw ng kontrata. Wow, sana all. Okay, anyway, umpisa na natin ang ating suwabeng pambugan ngayong Friday. O, ito Ricky, kung ikaw ba ay, di ba last week binalita natin yung Artemis 2. Oo. Di ba? Palipad pa lang siya. Nung nakita nila, finally, Oo, nakarating na sila sa Oo. buwan. Siyempre ngayon, babalik na sila. Ang bilis naman O, ng di ba? panahon. Siyempre mag-u-turn na sila. Oo. Back to earth na sila. Oo. Di ba? Hindi naman sila pwedeng manatili Magstay sa doon. buwan. Di ba? So, ito, may execute na po ang pagbalik po ng Artemis 2 sa Earth, sa ating dito sa lupa. Matapos po ang matagumpay na mission nito sa buwan. Matanda na nung April 6, naabot nila po ang ito. Napakalayo ang binahe nila. 248,655 miles mula sa Grabe, no? Earth. Ang haba nito, Oo, no? hindi mo ma-imagine kung creepy, ano? 248,655 miles. Ang pinakamalayong narating ng tao po sa kasaysayan Oo. na lumampas pa sa record ng Apollo 13 noong 1970.
So, syempre, sakay po ng Orion spacecraft, sinabi po ng astronaut na si Victor Glover na marami pa silang photos at stories. Syempre, my God, no, maski na ilang araw lang sila as outer space, I'm sure, di ba? Talagang busog na busog yung kanilang, yung kanilang tawag nito, core memories. Tama. Di ba? So, kapag ikaw naging astronaut, alam ko bata ka pa lang, pangarap mo na Pangarap talaga mo na yan. Ayan ang yan. pinaka-main goal mo. Ayan ang Oo. end game mo. So, makarating sa kalawakan. Correct. Oo. So marami nga silang baon na photos at mga storya na iuwi nila sa mundo para i-share. So, at itong mga photos na ito, ngayon lang nila makikita ng mga tao. Siyempre, di ba? Kasi wala naman silang wala pa silang audience doon. So, pagbalik na lang nila dito, mapapakita nila yung mga pictures Baka nila. wala silang wifi. Wala pa silang wifi. O, hindi umabot doon si Elon Musk. Oo, yung Ay, kaganyan, baka marinig tayo ng Papa Elon. Mag-inggit, magtayo na naman siya doon. Oo. So anyway, ayan, aabangan po natin yung pagbalik po ng Artemis 2 para po makita po natin yung mga larawan po na nilang kinuha at mamayang gabi daw, alas 8. Ayan, I don't know anong oras ito, kung Philippine time or Eastern time, inaasahan po ang paglapag, ang pag-splash. Ayan, dyan daw sa baybayin ng San Diego. O ayan, sa California. Baon hindi lang ang one-of-a-kind experience mission nila, kundi syempre inspirasyon para po sa mga susunod na henerasyon ng mga space explorers. So, ayan, diba? sana naman ay maging matiwasay yung kanilang pagland. Pagland, Kasi kahit sa oo. aeroplano na normal, ha? Oo. Yung hindi alam ng tao, yun yung paglanding, ayun yung pinakadelikado. Crucial, correct, oo. Kaya di ba sabi nga ng mga piloto, always wear your seatbelt. Seatbelt, Yung yes. iba kasi pag halimbawa malapit na sa lupa, doon nila tinatanggal na. Eh, di ba? Minsan Oo, nga. doon talaga. Doon lang. Yung Oo. air, yung accident na yun, yung Air Canada, yung sa New Yung York. Canada Air, oo, yung oo. naglanding siya, nakaland na, Nakaland biglang na, no? may tumawid na fire truck. Oh, yun na yun. Grabe, yung mga ganun, di ba? Oo. Nandun ka na, nakalapag ka na. Akala mo, safe safe na, ka di ba? na, no? So Oo. anyway, we wish the Artemis 2 a safe landing. Oh, safe landing. Splashing. Safe splash. Ang sarap niyan. Kasi di ba yung mga talagang mga nakuha na impormasyon doon, napaka-importante sa atin Oo, ngayon. correct, So, correct. good luck po at I wonder, papanalangin natin sila. Ano kaya ang surprise story nila? Sabi nila, may buhay sa buwan. Uhay, ganon? Oh, diba? Malay mo, di ba? Oo. Di ba? Oo. Meron tayong mga kapatid na nandyan sa buwan. Tapos meron sila mga selfie. May mga ano kaya mga itsura ng mga alien? No, mga if ever, no? Can you Ikaw, ano imagine? na-imagine mo kapag ganyan? Parang yung buwan, maraming craters. Kailangan lang nila siguro magpa-derma para kuminis. No, pero you know what? Somebody told me that. And once in a while, I think about it. Sabi niya, ang Diyos, napakalawak, ng talino niya. Bakit naman siya magbibigay ng buhay sa iisang planeta? Tama ang naman. dami-daming planeta. At saka tayo, one galaxy lang tayo, Oo, ha? kaya nga. Isang galaxy tayo. Kumbaga, pag tumingala kayo sa kalawakan, yung mga tala. bawat between dyan ay Oo. isang galaxy yan. Correct, Bahagi isang correct, galaxy. So oo. imagine, billion Oo, yan. that's why. Infinity and beyond. Kaya nga, Ayan. that's why nga, come to think of it, no? Oo, diba? Bakit? No, diba? O sabi nga nila, meron na daw dito sa mundo, na gumagala-gala. O, di ba? Hindi mo alam, malay mo ako. You never know. Nako, okay. You can never Anyway, tell. can you beat my story? Ito naman, Patty. Congratulations po sa lahat ng mga future doctors, syempre. Lalo na sa mga nagsipagtapos sa New Era University College of Aba! Medicine. Oh. Ito ha, nakamit ng universidad ang 100% passing rate sa Aba! Physician Licensure Examination. Solid proof po yan sa husay ng mga nagtuturo at estudyante ng New Era University. Uy, ang gandang balita yan, So, ang 100% passing rate. congratulations. Oo, Walang diba? lumagpak. Oo, di ba? Talagang nakatutok talaga sila sa bawat estudyante, Oo, no? magandang balita yan kasi talagang kailangan natin talaga ng karagdagan ng mga doktor, Oo, di ba? Kasi nag-ano na tayo talaga kulang na. Kulang na Oo. talaga. At saka ang maganda sa New Era, ang pagkakaalam ko talaga, ini-instill talaga nila sa yung paglilingkod dito sa ating sariling bayan. So, kaya Correct. sana talaga naman makompensate yung kanilang pinagdaanan paghihirap. dito, no? Oo. Talaga siya, sana wag muna sila mag-isip na mag-ibang bansa. Oo. Sana po dito, yun na nga sabi mo, maglingkod sa ating mga kababayan. Right. Lalo na sa mga probinsya na hindi talaga naabutan masyado ng walang tulong, healthcare. ano? Wala diba? silang access Wala talaga, silang no? access. Ni clinic, wala. Diba? Okay, ito naman.
isa pang magandang balita sa Art with a Purpose. O bakit yan? Ang Art with a Purpose po ito dahil po nagpinta ng makukulay po na murals ang iba't ibang local na artists po. Diyan po sa may Taft Avenue, Malate. Bilang bahagi po ng West Philippine Sea Mural Event 2026 ngayong linggo. Ay, tingnan mo, mga artists, may Galing. mural wall. Layunin po ng proyekto na ipakita ang maritime heritage ng Pilipinas at palakasin ang kamalayan po sa kalagahan ng pagprotekta sa ating West Philippine Sea. Mula po sa simpleng pader, naging powerful platform ito ng sining na nagpapakita po ng malasakit para sa kalikasan, kakasaysayan at nasyonalismo. At at least when you pass through Taft Avenue, kung makita mo yan, syempre, mag-iisip ka, ay, ang ganda ganda nito. niyan. Oo. Ang ganda naman yan. Ang Diba? galing talaga ng mga Pilipino na Galing. artist Oo, natin. tingnan mo yan, Nako, talaga Nakaka-proud palakpakan. talaga. At sana, ang mga Pinoy, huwag sirain yung mga murals Ayun na na yan, ng mga nga. graffiti. Yung mga Naku, ito yung mga geng-geng at saka Ay, yung mga rugby vandalism, boys. yung mga vandalism, nagpa-vandalize. Huwag sana, ipanatili nating malinis yan. Huwag natin po, huwag natin i-vandalize at maglagay ng mga graffiti. Baka lalagyan ng pangil, kunwari. Pangil. Tapos sila. Alam mo yung mga smile dati, yung ipit, gagawing bungal. Yes, sana talaga hindi po talaga sirain yan ng mga geng-geng Mga at ng mga rugby boys. O, di ba, mamaya, bisita Makakausap natin. live Nandito na dito daw. ngayon, di ba? Correct. Ang napakatangkad. Kaya medyo nag-haiils ako ngayon. Buti na lang nakaupo tayo mamaya pagkausap natin siya. Ayan. Si Mayor Francis Zamora. Kasi Zamora. siya po yung presidente ng MMC Metro Manila. Yes, ayan, mga pag-uusapan mayors, natin no? yan. Kaya yung mga gang-gang boys. Mga gang-gang boys. Tingnan natin kung talagang ma-apprehend ang gang-gang. Gang-gang, okay. O, alamin naman natin ngayon ang ating status ng panahon. Go ahead, weather girl. Ito na nga, Patpi. Naku, lalo pang lumakas ang tropical depression na minomonitor ng Pag-asa at naging isa na namang tropical storm kagabi. Ayon sa Pag-asa, ang aktibong tropical cyclone na kasalukuyan nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ay inaasahang lalakas pa at posibleng maging super typhoon sa susunod na linggo kapag nakapasok na ito sa bansa. Kapag tuluyan ng pumasok sa PAR, tatawagin itong Kaloy. Kung itong namataan sa line 2,725 kilometers silangan ng northeastern Mindanao na may lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 80 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pakanluran. Samantala, ayon pa sa Pag-asa, ang Ridge of High Pressure Area o HPA ang nakakaapekto sa northern and central Luzon. Magdudulot ito ng mga pag-ulan at localized thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na po dyan ang Metro Manila. Ang maximum temperature ngayong araw ay aabot, tumaas na naman sa 34.7 degrees Celsius na mararanasan mamayang alas 2 ng hapon. At lulubog po ang araw mamayang 6:09 ng gabi. Bukod dito, Patpi at mga kababayan, 4 na lugar sa bansa ang inaasahang makararanas ng danger level na heat index ngayong araw. Ako. Ang heat index na mula 42 degrees Celsius up to 51 degrees Celsius ay itinuturing po na mapanganib dahil pwede ito magdulot ng heat cramps and heat exhaustion na posibleng humantong sa heat stroke kapag nagpatuloy ang pagkakalantad ng isang individual sa matinding init. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang mga lugar na pwedeng makaranas ng 42 degrees Celsius heat index ngayong April 10, 2026 ay ang mga sumusunod. Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City, Zamboanga del Sur at Cotabato City. Dagdag pa po ng Pag-asa, naranasan na kahapon ang danger level na 43 degrees Celsius sa Maynila at Catarman. Kahapon naramdaman ko to. Ang init. Naramdaman ko talaga to kasi may meeting ako, penthouse, konkreto. So talaga yung pagtalbog, imagine nasa Index, tuktok heat ka, no? index, Heat correct, index. oo. Talagang I was in Singaw. heat. Oo, Yan ang singaw. Sumisingaw ako. Correct, oo. Ayan, sa northern bukod sa Maynila po, yung 43 degrees Celsius na yan ay naramdaman din sa Catarman, sa northern Samar, habang ito na, 42 degrees Celsius naman po sa Dumangas, Iloilo, Zamboanga City, at Cotabato City. Alam mo, I was going to say, I welcome yung ulan, di ba? Oo. Kasi ang sobrang init. Oo. Pero wag naman sana super typhoon. Kasi pag Oo. super typhoon, talaga yung super baha, tapos marami baka ang mamatay dyan, di ba? Yung inaalod, or yung mga, what do you call this, natamaan ng mga nakukulog na mga puno. Pero naku, mag-ingat Extreme po weather tayo. conditions kasi Kaya tayo dito, nga sabi nga nila dati, Oo. dalawa lang yung weather conditions sa Pilipinas.
Pilipinas. Oo. Wet and dry season. Wet and dry. Ngayon, very super wet yan. and super dry. Yan, okay. nako. Sana po maganda po yung panahon at sana yung super bagyo na yan ay hindi makadulot ng pinsala. Correct. Yan naman talagang ating pinapanalangin. Okay, magandang balita po sa ating mga motorista dahil matapos po ang ilang linggo sunod-sunod po na taas presyo sa produktong petrolyo. Aba, sa wakas, bababa na ito pero marami nagsasabing kapiranggot. Kapiranggot nga Diyos eh. ko, parang Oo. katiting lamang talagang naging mega, big time ang mga pagtaas ng mga produktong petrolyo. Ngayon may rollback, katiting. Posibleng bumaba daw ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo matapos po ang mahigit isang buwang sunod-sunod na pagtaas dulot nga po ng tensyon dyan po sa gitnang silangan. Kasunod po ng 2 linggong tigil putukan po ng Estados Unidos at ang Iran. Ayon po sa oil industry source, bumaba po ang MOPS o yung Mean of Platts Singapore. Prices at premiums dahil po sa ceasefire agreement na parang nanganganib pa di ba? O batay po sa unang 3 trading days, ito po ang tinatansya. Tansya lang ito Ang diesel, bababa daw ng 250 hanggang 3 pesos 40 centavos kada litro. Ang gasolina, ito kapiranggot, piso ang ibababa daw kada litro. At ang paglilinaw po, projection pa lang ito at maaari pang magbago. So sana po mas tuluyan pang bumaba dahil feeling natin napakaliit pa nitong di ba, Compared rollback, naman, compared di ba, dun sa tinaas, di ba? Price hike, Oo. correct. Oo. Ito ay matapos po nagkasundo sa ceasefire ang Estados Unidos at Iran bago po ang deadline na ibinigay po ni US President Donald Trump upang buksan muli ang Strait of Hormuz na dinadaanan po ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Okay, so ayan kapit-kapit lang tayo kung kakayanin sa Tuesday na po tayo magpakarga. Ako ang problema ko yung papi dati, at least isang beses lang ako sa isang linggo magpakarga. Oo. Ngayon sabi ni Kuya Andy ko, dapat daw magpakarga na kami mamaya ulit. Oo. So that makes it twice a week na full tank sa akin. Bakit? Saan Di ka ko ba alam nagpupunta? Kuya Andy, saan mo ba binibit yung sasakyan? Kasi ikaw naman, kumisa-misa na, pupunta ka na lang ng Tagaytay. O talagang... Oy! Pero mamaya may balak ako puntahan. Ano? Tagaytay na naman? Hindi. Oh. 11 hours. Ano, 11? Oh my gosh, ang layo naman. Saan ka pupunta? Ilocos? Hindi, surprise sa Monday. Oh, sige. Para may ambag ako. Okay. Ay, itong babae, tad rin ng nunal sa talampakan. Okay. Ito na po ang ating Super Panalo News ngayong Friday. Dinadagsa ngayon po ng mga bisita ang aking favorite place dito sa Pilipinas. Walang iba ko hindi ang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Dahil particular po dyan, ang Burnham Park, dahil po sa 4th International Food and Crafts Expo. Oy, naku, tingnan mo, ayan, isang month-long celebration po ito na hitik po sa mga gustong mag-food trip, gustong maka-experience ng mga kultura, at saka syempre entertainment value. Andun po yan ang Hotel and Restaurant Association of Baguio and Expo na nagtatampok po ng mga local na produkto, kasama po activities tulad po ng Zumbathon. Aba, may pasumba pa, may live music, may mga film screenings, at may mga pet shows rin. Sobrang meaningful pa ang activities na yan dahil po ang kikitain po dyan sa Expo mula April 3 hanggang May 3 ay mapupunta po sa mga scholarship para sa culinary at hospitality students. So sana po kung meron kung tayo po ay nakakaluwag-luwag ng konti at gusto natin magpalamig at gusto natin experience yan na Food Expo, dumayo na po tayo sa Baguio dahil po ang Baguio City Council nag-announce na po sila ng state of calamity noong March 30. Bakit? Dahil nga sa severe transport, tourism and supply chain na na nararanasan ng lahat, 'di ba? So yung mga jeepney driver daw diyan sa Baguio, ayaw na nilang mamasada dahil kulang talaga, wala silang budget. Kumbaga lugi sila. So ngayon ang Baguio, kailangan na nila mamigay ng free rides para po sa mga kailangan naman sumakay, 'di ba? Para makapagtrabaho, makapag-aral. So let's support, magtulong-tulong na lang po tayo. Kaysa kung saan kayo 11 hours makarating, di ba? And then like me, I really plan. I want to go one of these days to Baguio. Sabay soon. tayo. Sige, sabay. Total naman isa lang tayo, Hindi tinutuloyan pwede dun tayo. Hindi Isa pwede lang naman tayo sabay. tuloy. Kasi nga, di mawawala dito. One at a time. Ay, pero
ano lang, speaking of food fairs, gusto ko rin sila imbitahan kasi nga kahapon, naglamierda kami. Kasi yung mga sinasabi mo, sinasa puso namin. Sabi mo, gumala, di ba? Gumala, Mag-food trip. Correct. Kaya kahapon po, kasama natin ang ating staff at crew, nagpunta kami sa DTI National Food Fair. Ayan. Diyan sa Mega Trade Hall, diyan sa Mega Mall. I always go in support nga for Secretary Chris Roque. Tsaka maganda pumunta dyan. Diba? Kasi nga, natitikman mo lahat-lahat mga specialty ng kada probinsya. Oo. Diba? Anong favorite mo na region pagdating sa pagkain? Bacolod siguro. Kasi ang daming Bacolod? pagkain doon di ba? Yung Meron mga ba? lumpia nila. Ay, yun, hindi ko pa natikman, lumpia ng yung mga Bacolod. cookies nila, yung mga barquillos, yung mga piyaya, yung mga Napoleones. Di ba yung mga gano'n? Sa Samar din, yung inyo? gusto ko rin. Kasi yung Kisillo, yung Bakit lagi ako Tamalos. sa summer, hindi ko pa natitikman yan. Ay, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ito ba, kaibigan ko, ako, lagi sa restaurant. Ako, syempre, hindi ko alam kung bias lang ako, parang ikaw. Gusto ko yung mga northern na Sa pagkain. northern. Actually, Syempre, ako anywhere. diba? Basta pagkain na masarap. Tapos, ang maganda doon kahapon, matutuwa po kayo, nagkakaroon tayo ng buong storya tungkol dyan. Pero grabe, nakaka-proud, Patty. Ang dami na nating ine-export. Yes! Na talaga namang makaka-proud na bilang isang Pilipino, yung pagkain natin, kung saan sa ang lupalop na ng daigdig napupunta. Napupunta. Di ba? Tapos kung pupunta ka nga dyan sa trade fair na yan, parang magugulat ka, ang dami-daming klaseng suka! Tinitikman mo ba? Hindi. Kasi may marami nagbibigay sa akin. Ayun pa maganda. Pag hindi pa kayo makapag-lunch, dumuretso lang po kayo doon, tapos tikim-tikim Tikim-tikim, kayo. Busog na kayo paglabas. Ako, unbelievable sa dami ng variety ng suka. May nagbibigay sukang galing Bulacan, sukang galing Ilocos, sukang galing Bisaya, Bisaya, sukang galing Batangas, sukang... basta all over, di ba? Iba-ibang klase. Kaya ako parang all year round, marami akong suka, iba-ibang klaseng suka sa bahay ko. May sukang manamis-namis, may sukang maanghang-anghang, may sukang Gusto mo yung maanghang di ba? Depende ko anong kinakain ko Okay, Yan. hanggang April 12 na lang daw yung DTI Food Fair. Hanggang April 12 pa. So, matagal-tagal Sunday, pa. sa Sunday, hanggang sa Sunday. So this weekend, feeling di ko ba? sa Sabado na. Ikaw, can you beat my story Ito naman, Patty. again? Panalo news pa rin po para sa mga commuters na ramdam ang taas ng presyo ng krudo. May libreng sakay ulit, ha? Yes na yes! Maglulunsad ang Department of Transportation ang Service Contracting Program simula April 15 para po yan sa mga public utility vehicles. At layunin itong mga pag-aan ng pamasahe ng commuters habang tinutulungan din ang drivers at operators sa gitna ng fuel crisis. Sa ilalim ng programang ito, may option na libreng sakay na subsidized ng gobyerno o may bayad pero may tulong sa operational costs ng drivers. May nakalaang 1 billion pesos na budget at target ding i-connect ang routes sa major lines katulad ng LRT1, LRT2 at busway system. Finally, ito nga yung sinasabi ng mga turista dito na bumibisita sa atin, kulang tayo sa connectivity. Hirap na hirap sila na mag-ano from one point to the other. Anyway, Pat. Okay, ito pa, Ricky. Travel goals unlocked dahil po ang Biri Island, ang Biri Island po ay nasa Samar, sa Northern Samar. Opisyal na pong kinilala bilang National Geological Monument of the Philippines. Bakit? Kilalang-kilala po ang isla dahil po sa kanyang dramatic rock formations o yung Biri Rocks. Parang ang ganda, tingnan mo. Parang sa Arizona. Parang sa yung Grand Canyon. Yun. Na tinatawag na binubuo ng 7 islets na talagang mapapawaw ka raw kapag nakita yan na personal. My son has been there, si Paolo. Nako, sabi niya, Mommy, it's amazing. Alam mo yun yung mga gusto ko. Amazing. Pero nga lang, mainit. Kasi Ayun nga lang, wag talagang... tayong pumunta Hindi, wag ngayon. Di ba? Kung pupunta ka, yung medyo alas 4, alas 5, or yung maaga-aga, alas 6 ng umaga. Yan, Correct. ganyan. Ayon po sa National Museum of the Philippines, ang mga baton dito ay may rare minerals. Kaya hindi lang siya maganda, kundi scientifically important din daw yan. Best time to visit Biri Island ay mula March to June. Perfect po yan for your summer getaway. So yan ang Biri pa palang Island. may beach yata. May beach yan rin Pero medyo maano ata yung tubig dyan kasi kasi medyo malakas ang tubig dyan kasi para sa may Pacific. That's why nga March to June. Kasi nga dyan sa Northern Samar. Welcoming committee yan parate sa mga bagyo. Ayan na, di ba? Ayan, Samar, Bicol, ayan nasa gilid. Correct. Okay, Ricky, 3 issues pa rin tayo maski na sa Friday. Anong issue number 1 natin? Ito na po, pumalo na nga sa mahigit 40,000 ang mga naarestong individual ng pinaigting
predicting, ang daming Ang dami, pasaway. oo. Ang predicting na implementasyon ng Safer Cities Initiative ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Alamin po natin ang implementing rules and regulations dito kasama si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at ang presidente ng Metro Manila Council. o Ayan, MMC. ayan na. Sabi nga ni Secretary John Vic, kayong mga geng-geng, rugby boys, magtago na kayo. Pagdating ng alas 10 ng gabi, umuwi na kayo sa mga bahay ninyo. And yet, may 40,000 mahigit. Grabe, ang no? talagang pasaway. Talagang mga Pilipino, titigas na mga ulo. Issue number 2 po, tutukan po natin ang Food Security Task Force na itinatag ng Department of Agriculture. Ang araw-araw po na pagmamanman ng presyo, supply, export at trade routes ng mga produktong agrikultura sa gitna po ng energy emergency at geopolitical tensions. Alamin natin kung paano po ang pagpapatupad ng Department of Agriculture. Dito po, makakausap po natin si ASEC Joycel Panlilio, ang Deputy Spokesperson po ng Department of Agriculture. Kasi talagang bugbog na po talagang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda dahil wala na nga silang pangbili ng krudo, di ba? Para Luging-lugi sa maglayag. Manlaot. Maglayag. Para maglayag sila, oo, di ba? diba? Tapos yung mga Oo. traktor nila Oo. para makapag-ani, makapagtanim. So, hay nako, yan pong issue number 2 po natin. Issue number 3. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, mas dumarami ang mga Pilipino naghahanap ng alternatibong paraan ng pagbabiyahe. Katulad po ng pagbibisikleta na itinuturing na mas tipid, praktikal at makalikasan. Ano ang kailangan gawin para mas ma-encourage ang publiko na gumamit ng alternatibong transport katulad ng bisikleta at iba pa? Makakapanayan po natin mamaya ang bike enthusiast na si Attorney Gregorio Sigoyo. Goyo, oo. Nako, alam mo, ako kung hindi lang mainit dito sa bansa at Magbabike hindi ka? mga pasaway yung mga motorista. magbabike ka? Magbabike ako kung Oo nga pala, kakayanin marunong ka pala ko. magbike. Marunong ako magbike. Why not, di ba? Oo. So ito po ang ating question of the day bago po tayo mag-commercial break. Sa gitna po ng sunod-sunod na balitang tonet-toneladang gulay at isda ang nasasayang at tinatapon lamang dahil nga wala silang kakayahan para dalhin sa mga palengke. Walang mga traders na binibili dahil nga oversupply. Parang kapon, di ba, ibinalita lang yung pambande. Oo, yung tamban. Oo, correct. Oo. Sayang, ang sarap pa naman Sayang, nun. sardinas yun, Oo. di ba? Dahil nga bubulok nga, dahil sa mahal nga ng krudo at kakulungan po ng mga bumibili. So hanggang kailan po natin ito kakayaan, di ba? Food wastage. We cannot afford food wastage. Kaya ang aming question of the day, ano po ang konkretong solusyon para masagip po ang ani ng mga magsasaka at huli ng ating mga mangingisda? So anong pwede niya natin kayang ibigay na solusyon dito po sa sayang na ani at saka yung mga nakuhuling mga isda? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Ating salungan. ASPN. Alas 8:37 na po ng umaga. At alam nyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata? Aba, buti na lang. May iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin na mag-iBerry na, araw-araw. At ang oras muli, alas 8:37 na po ng umaga at kasama na po namin live dito po sa studio ang napakatangkad, napakasipag na mayor po ng San Juan at siya rin po ang presidente po ng Metro Manila Council. Magandang umaga po, Mayor Francis. Welcome po dito sa ASPN. Good morning, sir. Yes, magandang magandang umaga Araw, po. umaga. Magandang umaga, magandang araw po sa inyo lahat. Of course, Miss Patpi, Ricky, at sa lahat po ng nanonood ng inyong pong programa. It's an honor to be here. Madalas po nyo akong giniguest, Yes. pero phone patch lamang. Oo, buti For the naman first ngayon. time, nandito na tayo ngayon sa Correct, studio po oo. ninyo. Oh, kakulay mo ang aming meant to be. Kung hindi lang alam kakulay ng mo ang aming logo. mga iba, napakatangkad po ni Mayor Francis. Pinababa po Kaya- namin ni Pati yung upuan niya. At buti na lang sabi nga namin, nakaupo kami para hindi po magmukha kaming duwende. Anyway, kaya po kami napatawag, Mayor Francis, kasi nga ito, laman ng balita, yung pinalabas po ni
Secretary John Vic Remulla, yung Safe Cities Act na sabi niya lahat dapat ng mga menor de edad, yung mga umiinom sa kalsada, yung mga nagvi-videoke hanggang lampas hating gabi, dapat by alas 10. Dapat pagdating po ng alas 10 ng gabi, ay pumasok na po sila sa kanilang mga tahanan. Ngayon, ang katanungan namin, more than 44,000 na daw ang nahuli. Ano ba ang layunin nito? Sabi nila, nako, nagkakagulo na, may krisis na sa buong mundo. Ang pinapatupad natin ngayon, yung mga naglalakad ng topless, yung mga umiinom. What is the spirit behind this reinforcement? Kasi sabi naman nila, matagal na daw ito. So bakit bigla ngayon binuhay? Okay, ganito po. Anong araw po ngayon? Thursday, right? Friday na. Friday na, no? Napakabilis. Hindi lang ako. Baka may iba tayong time zone sa ngayon. Friday na. Naalala ko po nung Lunes, naglabas nga ho ng direktiba si Secretary John Vic Remulla ng DLG kung saan merong mga pong Safer Cities Initiative ang DLG. At tama po kayo, no? Meron naman po tayong mga ordinansa na mula noon ay in place na. For example, in San Juan po, no? 4 po yung pinagtutuunan ng pansin sa inisyatibong ito. Una po, yung pag-iinom sa ating mga kalye, sa mga lansangan. Pangalawa, yung paglalakad nga ho ng topless. Pangatlo, yung pag-regulate sa oras ng paggamit ng video at karaoke. At pang-apat, ang ating pong curfew para sa mga minors. At sa inyong katanungan po, no, bakit binuhay no, sa gitna ng krisis? Number one, for me po, no, it doesn't mean na dahil meron tayong krisis ay papabayaan natin yung ibang aspeto ng pamamahala sa mga lokal na pamahalaan. Sapagkat mahalaga po talaga ang peace and order para sa atin. Tanungin ko po kayo, kayong dalawa po, sa lahat ng nanonood, gusto ho ba natin mamuhay sa isang lungsod na tahimik, payapa at ligtas, na hindi tayo nag-aalala na, halimbawa, lalong-lalo na tayo, may mga anak tayong bata, no? Nag-aalala tayo kapag gabi na, ano kaya mangyari sa kanila? Baka biglang may makasalasin na mga adik o mga loko sa kalye, no? So, again, the objective really is to ensure the enforcement of all existing ordinances. So, meron na pong existing ordinances sa ating mga LGUs dito, pero why have a program or an initiative? Because again, yung awareness ng tao. Ngayon, tulad doon ito, pinag-uusapan ngayon ng tao. Mas aware po sila na, meron palang mga ordinansang ganito. Oo nga, no, tama. Ang paggamit ng mga video kay karaoke, dapat may tamang oras lang. Sapagkat, alam Lalo nyo, na pag di makaganda ng boses mo. Puro my way lang ang kinakanta. No, but I asked that question, my follow-up question lang there, Mayor Francis, is why nga all of a sudden binuhay, no? Did you see a surge sa pagdating po sa peace and order na kailangan i-remind ulit ang mga taong bayan na ito, no, may mga pulisiya na dapat natin gabayin? May nakita ho ba kayong pagtaas po pagdating po sa peace and order situation? Marami ho bang lumalabag? personally in San Juan, wala naman po. No? Again, I really leave it to the wisdom of Secretary Remulla na nagpatupad ho sila ng ganitong inisyatibo. Kami naman po sa lokal na pamahalaan, because memorandum circular was issued to us, susunod po kami. At correct. again, nung binasa ko po, ito po, dala ko po yung memorandum circular no, for the information of everyone. Maayos po at talaga naman pong para sa ating komunidad ang layunin ho nito. Again, if I may ask you, no, would you rather live in a city that is safe, secure, peaceful, Syempre orderly? naman, Di ho ba? oo. So kumbaga, ang gusto lang ho natin dito is yung tamang implementasyon ng ating mga ordinansa. Alam niyo po, madalas sa balita, nagiinuman sa kalye, nagkalasingan, anong ending ho? Nagsaksakan, Ayan, correct. Nagbarilan. Nakakita ako niyan Diba? dahil Alam sa natin yan. napagkampanya. Diba? So, these are things we want to avoid. Yeah. At again, yung heightened awareness ng tao is something that we really want to experience, because now everyone is talking about it. Ngayon, na-realize sila, nga, no, may ordinansa dati, pero maaring hindi as Napapatupad ng executed maayos, or implemented. Right now, all the LGUs have been directed to fully implement this. Okay. Okay, ako, Mayor, ito na nga. This is astounding figures for me, no? In just 2 to 3 days, 24,000 up to 48,000, correct me if I'm wrong, ang na-apprehend na across Metro Manila alone, ano? So, ang tanong ko po dito, does this mean po na talagang matindi yung ating enforcement na ginawa the past days in Metro Manila at least? Or
are we seeing gaps po in information dissemination? Kumbaga, across po the cities here in Metro Manila, hindi masyadong napalawak po yung kaalaman ng mga tao na meron ng bagong batas na ipinapairal po. Ako, for me na personally, yes, I have seen these numbers. Ako, ang aking paniniwala, dahil nga meron tayong mas pinigting na pagpapatupad ng mga ordinansang ito, talagang expected na tataas nga po ang mga numero. Pero again, because in the last 4 days of the implementation, nasa balita siya, pinag-uusapan siya. Yeah. Ngayon, ang ating mga mamamayan mas aware. Mas alam nila, nako, hindi nga pala pwedeng uminom sa kalye. Nako, bawal pala maglakad na walang t-shirt. Nako, may curfew nga pala. Nako, yung pagkanta ko ng video ko hanggang 10 p.m. lang. Yeah. At kailangan gandahan ko ang aking pag-deliver ng kanta. Walang kanta ng My Way. Also, when we're talking about different LGUs na sabanggit nyo nga po, matagal na pong may mga panukala, or not just panukala, may mga ordinances na po per LGU na matagal na may potupad. Even na national level, di ba, matagal na po may public intoxication law na ngayon lang po talaga binibigyan ng focus. Ano? So, paano po natin, as MMC President po, paano po natin masisiguro na talagang consistent ang implementasyon, ang enforcement po ng batas, despite po the different, halimbawa, political will, landscapes in every City, LGU, depends on the policies in every LGU, para po walang magsasabi, ay teka lang, bakit sa kanila pwede ito, sa amin hindi, bakit nakakulong ako ngayon, ganon. Paano po, Mayor? Opo, ganito ho na. Alam natin sa ating bansa, napakaraming batas. Again, it's not a matter of Implementation is always, of passing new laws or ordinances. It's a matter of executing, implementing these ordinances. Ngayon, kaya ho tayo merong memorandum circular from the DLG. Ito yung pinaka-guidance ng mga mayors. Kaya sa tanong ninyo, paano ipapatupad ng patas, ng tama, meron tayong guidance from the DLG. So it acts as a guide. Now, when we received this guidance last Wednesday, ito yung disseminate natin sa mga kapwa nating mayors, pinaliwanag natin, mayors, ito yung ating guidance. Kung sakaling wala pa kayong existing ordinance pertaining to these 4 areas of concern, dapat magpasa na tayo ngayon. At kung sakaling meron, dapat ipatupad na natin ang tama at wasto. And this is something that I would like to guarantee our public. No? Kami po sa mga lokal na pamahalaan, wala tayong pinipili pagdating sa paghuli. No? Huwag nating sasabing anti-poor. Profiling daw, Mayor. No, basta, clear naman yung violation po. No? 10 o'clock na ho ba ng gabi? Kung 11 PM na at may video kay pang tumutugtog, that is a clear violation already. Regardless of your income status. If you are violating, then you will be apprehended. Now, yung pag-ticket naman o pag-issue ng violation, ito po, again, to the public, kung palagay natin, merong alanganin o mali sa paghuli sa atin, you have all the right to contest. Ang mga LGUs po, merong adjudication board. And every time we are issued a ticket, pwede tayong mag-contest dyan kung sa palagay natin, maling pagkakahuli sa atin. Pwede natin paglaban yan. At meron din tayong PLEB, ang ating People's Law Enforcement Board, if we feel that the police did not do the apprehension Correctly. in the proper procedure, again, pwedeng filean din ng kaso yan sa mga PLEB natin. So, meron tayong safety Safeguard. nets o safeguards pagdating sa implementation po nito. I was going, buti na lang you mentioned anti-poor. Marami nagsasabing anti-poor itong kasi yung mga tao lumalabas sa kalye dahil siksikan na sila sa bahay nila, mainit pa ngayon. 'Di ba? Kailangan nilang kumbaga kumuha ng fresh air, 'di ba? And then yun na nga, shirtless sila kasi nga wala naman silang mga aircon. Sana nga may electric fan man lang. So, anti-poor, kung sakali kayo po ay nahulis dahil po kayo lumabag dito sa mga ordinansang ito, anong katapat po niyan? Kasi may nakita ako, merong fine, di ba? Pera. Kunyari, walang kakayahan magbayad. May community service ba yan? Nakapalit? How do you bargain for, if ever, the penalties? Okay. Yung penalties po natin, that will depend on the existing ordinances. Yeah. No? So right now, walang uniformed ordinance across all cities. Unlike the Metro Manila Traffic Code, kung naalala mo ninyo, about 2 years ago, napasa ng Metro Manila Council ang ating single ticketing system, which took several decades, Pat B and Ricky. Hindi ganun kadali na i-harmonize ang lahat ng ordinansa across 17 LGUs. But what's important is meron ng in place na ordinance. Ngayon, yung sinasabi ho nating implementation,
I will go back to the objective of the ordinance. Ako po, personally as mayor, ang San Juan po is the only drug-cleared city in Metro Manila. We have the lowest crime volume in Metro Manila. And it is because we enforce our ordinances. Dahil patas tayo, consistent tayo. Hindi pwedeng minsan stricto, minsan hindi. Kasi hindi ka rin susundin ng tao eh. Sasabihin nila, Consistency is key. sasabihin nila, ano naman, ngayon lang kayo masipag, bukas wala na naman yan. Pero pag makita nila, consistency, example ho, no, look at the Green Hills Shopping Center area. Ever since I became mayor, binawal ko po ang street parking sa Green Hills. Street pay parking. You will not see any street pay parking in the Along entire Green city. Hills, yeah. Ever since 2019. Anong resulta? Mas mabilis ang daloy ng traffic. Hindi ngayon tayo naabala sa oras na paglabas natin. Kami ni Ricky, we are neighbors in Green Hills. Yeah. It used to take us 45 minutes from our village gate to EDSA. Alam niyo yan. Dahil puro nakaparada ang mga sasakyan sa mga dating pinapayagang paradahan. Ngayon, wala na kayong makikitang ganon. So, my point is, if it is a clear violation, then talaga may multa tayo. Pero kung di naman kayo nag-violate, wala rin namang dahilang pagmultahin kayo. Ngayon, yung pagkakahuli sa atin, kung sa tingin natin nga mali, then you can question it, you can contest it. Pag walang kakayahan, again, look at the penalties. No? Under the local government code kasi, 5,000 pesos ang maximum penalty na pwedeng ipataw. Okay. Ano na ho yan? Maximum yan. Maximum, At dito po, I will go through the penalties. Example, Yeah. drinking in public places. In San Juan po to, no? 1,000 pesos po. Per person caught. First offense ho yan. First offense. Now, second offense, imprisonment of 60 days or Wow. depending on the discretion of the court. Yeah. Yan po ang nasa ordinansa namin. Ngayon, dahil alam nila na meron kaming ganitong batas, Ordinansa. sumusunod po sila. At kung nahuli na kayo minsan, matututor ka na. Hindi ka sino nauulit. ba yung nahuli na at ginagawa pa rin at nakukulong pa rin? Yeah, Diba? yeah. Dapat kung tayo po ay Masampulan. nahuli na isang beses, matuto na tayo. Kasi ibig sabihin, lumabag tayo sa batas, Yeah. dapat wag na nating ulitin. So, yun po ang aking punto. Mahal pala At, no, 5,000. Wag na kayo uminom, period. again, no one is Yeah. restricting us Yeah. from drinking as long as we are doing it in the proper areas sa Yeah. loob ng ating tahanan. Saka wag bawal lang ngayon ng topless, Mayor. Again, okay, pag-usapan natin ang topless po. No? Ito, tanongin ko kayo, kababaihan po. No? Kung kayo ho'y naglalakad sa kalye, may nakasalubong kayong lalaki na nakahubad. Well, depends. Would you feel uncomfortable? Actually, Honestly, again. Honestly, ako sanay na. Sanay na ako na Paano si Piolo Pascual? Kasi parang it's Philippine culture, di ba? That men, nakaupo sa bangko, umiinom, o nakataas ang paa, nagsisigarilyo. I mean, it's a vision that I mean, Kumbaga sa comics ng sa mga comics, dati, ayun na sanay natin makikita mo oo, pag di ba? sinabi Pero barangay I eh. agree with you, you avoid them, di ba? As much as possible. Kunyari, nakita mo na sila nakatambay sa tindahan ni Aling Pasing, Ni doon ka Aling na lang. Patring. Oh, ni Aling Pangarap niya Patring. maging sari-sari store owner. Doon ka sa kabilang side, di Pero ba? yun You na will nga, bakit avoid. kailangan natin mag-adjust bilang mga kababaihan, ano? Babaihan, yeah. Pag may nakakita ng ganito, ay, teka lang, baka mabastos ako. Oo. Di ba? So, ikaw mismo, may takot ka na, why can't you just live in a safe city Yeah. and be on your own, di ba, na wala kang kinakatakutan. Which brings me to a point, Mayor, ano? Ito talagang, I welcome this personally. Itong Safer Cities Act nga na ina-implement natin ngayon. Pero, don't you think it's a bit more parang band-aid lang, again, reactive? Shouldn't we go deeper po talaga sa talagang root cause, structural? For example po, in your case, San Juan City has always been cited as one of the more organized cities po, not just in Metro Manila, but Peaceful, in the oo. Philippines. Ano, kahit nga hindi ka na sa loob ng subdivision, napaka-peaceful din, di ba? Kaya mataas po yung zonal value ng mga lupa doon. Oo. Pero ito po, ano po yung halimbawa, siguro kung we are cited as one of the more para model cities, ano po yung mga nagawa siguro sa San Juan, halimbawa, to really address the root cause of this? Bakit may mga palaboy-laboy at 10 o'clock kasi nga kulang sila sa pabahay. Tapos ano po, yung bagay, values po ng kabataan na teka lang, hindi naman ako nag-aaral ngayon dito lang ako tatambay, may kaibigan po ko. Ano po yung mga pwedeng siguro maging modelo po ng ibang LGUs na inyong kasamahan na Gayahin. pwede po lang gayahin sa San Juan? Ricky, what you're talking about are various social problems Yes, na hinaharap ng lahat ng oo. komunidad sa ating bansa. No?
unemployment, yung public education, yung lack of access to housing. So again, these are social problems that all LGUs in the country face. No? If I may share dito po sa San Juan, meron tayong, para sa akin, this is my personal opinion, no? Ito po ay isang napakagandang public education program kung saan, Pat P and Ricky, all our public school students have their own tablets. Meron silang fiber Marami optic kasi ang internet inyong connection. LGU eh. Oo. No. Again, it's not just about the yaman. Remember, we are small. The fact that we're small, our budget is small also. But it's a matter of properly allocating your scarce funds. Yeah. So meron tayong tablets kada public school student. All 13,000 of them. Meron silang fiber optic internet connection sa classroom at sa bahay nila. Sa bahay nila? Sa bahay nila. Yes. So free wifi na. Pwede ba ako magpakabit ng free wifi? Free wifi sila, Pat P. Sa lahat, Sa lahat. All they have to do is inform their principals that They need free that wifi. halimbawa minsan kasi dalawa tatlo sila magkapatid sa Isang public bahay, school yeah. system. Yan isang wifi system Yeah. na lang yan. Pero lahat sila, talagang all they have to do is inform their principals, tapos pupunta na yung service provider sa kanila. Install na yan. They have free public school uniforms, Yeah. free emergency go bags, free customized rubber shoes. Pati yung mga facilities natin magaganda. Ang mga basketball court sa public schools, pati sa barangay, kahoy. So, what are we doing? We are giving everything they need so that all they have to worry about is to Study. And when they graduate, and when they receive awards and honors, may financial incentive pa sa kanila. So, meron tayong positive reinforcement na Yeah. mag-aral ka lang na mabuti, na meron kang may tutulong sa pamilya mo. At yung pag-aral lang mabuti, ako, I have 4 children, 25, 21, one is turning 16, and one just turned 13. So, tayong mga magulang, ang focus natin, magkaroon sila ng magandang edukasyon para magkaroon sila ng magandang Kabuhayan, kinabukasan. So this is something we're focusing on because again, when the families don't have to worry about anything else but to study, di ba, mas focus ngayon yung bata, ay mag-aaral ako. Correct. Pati Hindi yung mga nalalabas. magulang. Hindi na magiging Bahay. Hindi magiging geng-geng. So yun ang tanong ko sa inyo, Mayor Francis. Kasi kanina you discussed about the penalties. Kung sakali lumabag sila at yung penalty nga magbayad ng 5,000 or 1,000, saan napupunta yung pera? Sa city o sa police? Okay. Since it is a violation against the city, papasok ko yan sa city. Okay. Kasi ang in-issue po dyan ay OVR, that's the Ordinance Violation Receipt. So hindi po yan mapupunta sa police. The ticket has to be settled in City Hall. In City Hall. And Yes, what happens to the money that you collect? Papasok ko yan sa general fund. General fund. Yes, and that is May accounted for. quota-quota ba yung mga kapulisan? No, para there's lang, no- there's no such quota. quota. Kasi minsan, di ba, yun ang sinasabi, naku, may quota. Lalo na nung panahon ni Duterte, yun ang sinasabi nila, may quota sa mga, kaya nagka-EJK. So this one, baka Ay, wala- take wala po. advantage No. itong Safe City Initiative, Safe City, para lang, di ba, dumami yung pondo ng Ay, LGU. hindi naman po. Meron naman kaming real sources of funds. Number one, yung real property tax natin Yeah. at yung business taxes po natin. Okay. Yung business taxes alone ng San Juan, nasa 1.2 billion pesos pong koleksyon. Kayo po, madalas ko nakikita sa Yes. Green Hills. You have Ay, seen favorite how... niya dati, Mr. Jonas. Sa kanto. You have seen how Green Hills has evolved, Evolved, correct, yeah. how it has become a leveled up mall experience. Yeah, So yeah. again, we do not need all of these fines and penalties to Yeah. increase our income. Kumbaga, ang mga ito basically ay paalala na kung kayo po ay may balak mag-commit ng anumang violation, meron pong penalty. Kasi minsan po, no, balik na rin naman natin sitwasyon. Kung wala namang penalty, pakaramdam natin, sige, mag-violate ako, so what? Di ba? O sige, namang karapatan kakanta ako pag-isa. hanggang 4 a.m. Hanggang 10:30. At wala akong pakialam kung tulog na ang kapitbahay ko. Yeah. Wala namang multa eh. Di anong isipin ko? I can get away with it. Di ba? So they just have to call 911 to report. Kunyari, meron akong kapitbahay na kumakanta pa hanggang alas 12 pasado. Anong kailangan nilang gawin? Or nakikita ko may mga naglalakad na topless o mga bata na sa labas. Anong kailangan nilang gawin? Kumbaga, you will leave it to the police na nagro-roving or pwedeng tumawag sa 911 Apo. para magsumbong? Ganito po yun. Again,
depending on your city's hotline. No? Yeah. Meron kaming 137, 135. Hindi pa unified? Hindi Meron pa ba din yung naman, meron din 911? 911 that is for the DLG and the police. Yeah. But then again, each city has its own hotline sa City Hall, sa police station, sa barangay. So, pwede kayong magsumbong agad-agad. At again, no, very clear naman ang paghuhuli dyan eh. Alam nyo yung mahirap kasi yung may thin line between nag-violate ba o hindi. Yeah, Pero kung nakikita nung clearly, uminom na sa kalye, Yeah. wala nang question doon. No? Hindi mo nung pwede sabihin, ay hindi ako uminom, pero may hawak kang Right. bote ng alak, di ba? Or hindi ako topless. These are clear Yeah, violations. na wala Correct. nang kailangang interpretation ba? Diba? Wala na interpretation of Yes, the law. oo. Ito, Mayor, no? Kasi mula po rin binalita namin to, ang isa talaga sa mga concerns ng ating mga taga-subaybay ay yung mga kabataan nga. Since pinag-uusapan po natin yung penalty, hindi naman po under our constitution, hindi po pwedeng parusahan ang mga minor de Yes. edad, di ba? Yes. So, ang naging sistema po ngayon is yung mga magulang po pala ang magkakaroon ng liability. Ano pong klaseng parusa po, specifically, yung matatanggap po ng mga magulang ng halimbawa ng mga gang-gang boys? Ngayon, I will refer back to our ordinance po. No? Ito, tama-tama. Sabi ko, baka matanong ninyo. Siyempre, laging handa tayo, di ba? Oo naman. Ito po, no, talking about San Juan, curfew on minors. No? Tama ho kayo. You cannot penalize a minor. Yes. What you can really do is, kunwari, halimbawa, may mahuli tayong minor. Tungkulin ng city government na ibalik sila sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Or just in case, no, yung mga bahay pag-asa natin, which are run by our City Social Welfare and Development Department. So dito po sa San Juan, first offense, 500 pesos. Okay. Second offense, 750 pesos. Third and succeeding offenses, 1,000 pesos. Ang ipapenalize po, yung magulang. Magulang. At bakit kailangan i-penalize yung magulang? Sapagkat, again, ito ang magtuturo o magbibigay ng leksyon sa magulang na ako ay magulang, tungkulin ko na bago umabot ang alas 10 ng gabi, nasa bahay na ang aking anak except kung magkasama kami, ako at ang aking Ay, may anak, exception. ang guardian at ang aking anak. Kung galing sila ng paaralan, galing ng simbahan, o galing sa trabaho. So again, merong exemptions. Hindi naman ho yan absolute. Basta nasa labas ka lang, huli Hindi ka na naman ho yan kaagad. absolute curfew, Yeah, no? yeah. Again, what we are trying to prevent yung mga bata na nasa lansangan na wala namang dahilan na nandun kayo sa oras na yon. Yeah. Kung meron naman po tayong legitimate reason why we're out, then you will not be apprehended. So, again, I see the fairness in the implementation. I see the fairness in the ordinances. I see the fairness in the memorandum circular to DLG. So those who are worried, again, let's give it a chance. Yeah. Ako lang, ang worry ko lang dyan, and I've told Ricky this, and Ayun also na nga. kay Police Major Hazel, Nina Scugon, ang Pilipino, di ba? Like ngayon nga, sabi mo nga, matagal na yung mga ordinansa, pero kailangan mayat-mayat binubuhay. Bigat-bigat na lang, kailangan biglang may, iibahin mo yung slant para lang mapag-usapan ulit. Yun lang ang aking Nina Scugon. Siguro jumping from that question, from that concern of Pat Pino, ano po yung magiging metrics natin, kumbaga, sa MMC particularly, na naging matagumpay po ito at kaya po ituloy-tuloy. Sustainability naman po ang pag-usapan natin as the last question for today, Sige. Mayor. To answer your first concern po, no? Again, yung ningas kugo na sinasabi natin, depende na yan ngayon sa LGUs kung gaano ka-sustained at consistent ang kanilang implementation. And again, in San Juan, I will refer back to our 2019 ordinance, basically, removing street pay parking. So in the last 7 years, we have seen how we have sustained yung ating road clearing operation. So yes, meron at meron pa rin mag-violate, totoo yan. Meron at meron pa rin mga matitigas ang ulo, totoo po yan. We can never really make it zero. But for as long as you're consistently implementing all of these, people will know. Bakit madalas pag dumadaan ka sa Green Hills, naka-hazard sila? Kasi alam nilang Alam nila pwede silang huhulihin hulihin. kami. Yeah, Kaya yeah. parang nag-a-announce sila sandali, ano lang, meron Emergency. emergency, di ba? Pero sabihin, pasok na sa kanilang isipan na, ay, dito sa San Juan, pinapatupad ito. Why have we been able to maintain our low crime volume? Bakit tayo ang nag-isang drug-cleared city sa Metro Manila? Dahil sustain yung efforts natin. So it's really about pushing ourselves as leaders, as mayors, to sustain the efforts. No? And ang metrics natin, well, titingnan natin ngayon ng data. Yeah. Alam mo, mas Bumaba. magandang data, dapat kumukonting huli. Correct. Oo. Kasi yung Konting sinabi huli. ninyong 24... 44,000. Grabe, Grabe. in 3 days. Metro Manila lang
Oo. So, ibig sabihin nga na, ibig sabihin niya, number Saan one, ba yun? Oo. mas piligting ang implementasyon. Pangalawa, marami hindi alam na, ay, bawal pala to. Yeah. Kahit Ayun na nga, merong information dissemination. ordinansa. Oo. Pangatlo, yun nga, since meron ng mga ordinances in place, and people are more aware now, people will now make sure, ay naku, hindi ako mag-violate. Yeah. At dahil nga ho, merong penalty, mas mag-iingat Mas tayo. masakit. You know, I'm just curious. Alam ko kailangan natin mag-wrap up because Mayor has another event at 9:30. Sa 44,000 na yun, Mayor, saan ang pinakamataas na I Maynila. honestly haven't been able Parang to see Maynila. the Oo. data po. No? But Kusan maraming tao, I'm sure. I guess I would like to think naman prorated din ho yan. Because Yeah. there are some areas, for instance, Quezon City has at least 3 million residents. yeah. Quezon Manila, City, nasa Manila. 1 to 2 million din, I would think. No? So, let us not judge naman yung sabi mong marami dito, marami Yeah, doon. Kasi yeah. depende rin talaga yan sa proportion Portion ng ating ng population. Naku, maraming salamat, Mayor. Ito lang habang ikaw ay nagsasalita, I Yes. got 2 text messages from my Teka lang. classmates. Opo. Sabi ng isa, ni Stella Alieje, sabi niya sa akin, sabi niya, Pat P, I admire that guy. He's a good man. Crush ko yan si Francis. Oh my God. Si Stella Alieje yan, ha? Yung isa naman, galing kay Maros Ancheta. Sabi niya, say hi to Mayor Francis. He knows me. Dami kaming projects sa Zonta before. Yes. Ayan, ha? Congrats. Minention ko na yung mga senior citizen kong mga kaklase. Ayan, di ba? O, bago tayo Matinik. magtapos, Matinik ha? ako. Bago tayo magtapos, di ba? Sa mga senior citizen natin. Ngayon, di ba? Kung gusto nyo nang matulog ng tama, Ayan na. Walang my way. o wala nang kakantalagpas alas 10, di ba? Kasi siyempre, panahon na matulog. O kung naglalakad tayo sa iba't ibang bagay ng ating lungsod, di ba? We will not feel uncomfortable anymore that Yeah. we are, for instance, magkasalubong tayo na sa 10 lalaki, lahat nakaubad, lahat may hawak na Parang Mayor, kapag alak, ano di ba? Lahat may alak. I mean, this is the reality on the Wala ground. exemption niya kahit si Piolo Pascual yan, Pat P, ha? Ako ang tatakip sa kanya. Okay, maraming salamat po, Mayor Francis. Sa Thank ulitin you. lang. Yes, Naman ako, po thank kaming you. tanong. So, balik Oo, good oo, tayo Good ulit. luck Thank you. talaga. Sana I hindi appreciate maging it. Ninas Kugon talaga yan. Apo. Okay, at ang oras, alas 9:05 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, masipag tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan natin alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits at vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:06 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information speed. Oras! Alas 9:08 na po ng umaga. Summer mode on, ka-flash. Handa na ba kayong mag-splash into summer? Kami na ang bahala sa delivery ng inyong mga essentials. Free pickup anywhere and convenient payment options, mas hassle-free ang bawat padala. Just enjoy the sunshine and feel the flash. At ang oras muli, alas 9:09 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si ASEC Joycel Pandilio, ang Deputy Spokesperson po mula po sa Department of Agriculture. Good morning po, ASEC Joycel, and welcome po sa ASPN. Good morning, ma'am. Medyo mababawasan lang po yung bigay ko po sa inyo. Magpo-propose na po sana ako kay Ana. Ikaw naman, nak. Oo. Okay. Anyway, ASEC po, kami po ay napatawag dahil po kami po ay nababahala dito sa mga balita tungkol sa ating mga magsasaka at mangingisda. Nakakaawa na nga, dapang-dapa na po sila at nasasayang po ang kanilang ani sa mga magsasaka. Like yung mga kamatis po, pinamimigay na po nila, nabubulok. Sa mga mangingisda, yung tamban po ay namamatay na lang sila doon sa dalampasigan at dahil nga hindi nila madala po sa mga merkado. Pakibigyan po kami ng update tungkol po sa pag-usad o itong pagpinatutupad nitong mga hakbang ninyo para po matulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda.
Sa ngayon po, yung immediate po na tulong na ibinibigay po ng Department of Agriculture ay yung tinatawag po natin na fuel assistance para po sa ating farmers and fisher folk. Para po doon sa ating mga mangingisda, nagsimula na po ito at inaasahan po natin na mabigyan na po lahat ng ating fisher folk. Kung baka ngayon nga po ay nabigyan na po silang lahat. And for our farmers naman po, kasalukuyan po tayong nagpapamigay. Aside from this po, ay atin na rin pong sinisimulan yung pagpaproseso po para po maipamigay yung presidential assistance po to our farmers and fisher folk. Ito po yung may budget po tayo dito na 10 billion pesos. Ayon na nakapaloob po ito doon sa ating current General Appropriations Act. Okay, so At meron pa rin po tayong inaasahan sa kalahatian naman po ng taon, ito po yung para po sa ating mga rice farmers na assistance. okay, just to clarify, yung mga mangingisda, magkano po ang pwede nilang asahan makuha at saka itong ating mga magsasaka? Under po doon sa ating fuel assistance, 3,000 po yung para sa mangingisda at 5,000 naman po para dun sa ating mga magsasaka. Doon naman po sa presidential assistance, bawat isa po pareho po ang matatanggap ng ating magsasaka at mangingisda na tig 2,325 po. Bakit 2,325? Parang May yung tingi- butal, may butal oo, pa. may butal. Ito yung presidential assistance. And one time lang po ito na makukuha, one time, big time. O kada buwan sana o hanggang may problema? Opo, sa available po natin na pondo sa ngayon, isa lamang po ito doon po sa 10 billion. Pero kung magkakaroon pa po, sana po magkaroon, Kongreso po ang magbibigay nito at kung mayroon din pong mahahanap na pondo po ang aming kagawaran ay maaari din po namin itong madagdagan pa. Oo. At aside naman din po kasi dito sa cash assistance na binibigay ng DA, meron naman po tayong in-kind din na ibinibigay, kamukha po ng mga fertilizer subsidy at mga iba pong mga inputs like yung mga hybrid seeds at saka yung mga buto para po sa mga naggugulay na po natin at mga fingerlings para po sa ating mga mangingisda naman. Oo. Asek, Ilan lang po yung aking magdapat. oo, Asek, itong ating mga mangingisda at saka ating mga magsasaka, ilan po ang nasa inyong listahan na makakatanggap po ng 3,000 sa mga fishermen, farmers 5,000, tapos itong 2,325 na presidential fund, ilan po? Doon po sa fuel assistance po, ang mga mangingisda po, umabot po sila ng mahigit 15,600 at yung mga farmers naman po ay mga 14,400. Oh. Pero doon po sa ating presidential assistance, yung total po ng both na magsasaka at mangingisda ay 4,175,382. Kaya po yung nabanggit po ninyo na baka medyo maliit at may butal pa, ay hinahati po kasi natin sa mas marami pong beneficiaries. Oo. Sorry, Atsek, I just need to follow this up kasi 14,400 farmers lang ang makakatanggap po dito sa 5,000. Even itong fishermen na 15,600, which we know is way below, di ba? Parang ang estimate po ng mga ating mga farmers nasa mahigit 100,000. Ang ating mga fishermen rin po ata, ganun rin po. Paano po yun? Paano po ang selection po ng ating mga mangingisda at saka magsasaka? Kasi talagang kulang na kulang po ito, ha? Opo, unang-una po dahil nga po yung budget po na nakalaan po sa ating General Appropriations Act for this 100 million po, tapos meron pa pong for later list na 50 million. Ito po, unang-una is the budget constraint. Tapos ang pinipili po namin yung mga nasa fifth at priority po yung mga nasa 5th at 4th class municipalities po natin na unang binibigyan at yung may mas maliliit po sila, yung sa mga magsasaka, yung mas maliit po yung kanilang sinasaka. Okay. Okay. Ako naman po, Asek, nako, talagang nung nakita ko po una na may nag-report po na netizen po, no, yung mga tamban nga po, ang dami pong nasasayang na ating mga resources. Kumbaga, ngayon nga may food crisis na nga tayo, supposedly, no, yung dami na pong pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Tapos nakikita natin sa social media, ang dami pong nasasayang ng mga isda, ang dami nasasayang ng mga ani, halimbawa yung mga farmers naman po natin sa Central Luzon, no, nabubulok na lang yung mga kamatis nila. Ano po bang, may plano po ba ang DA tungkol po dito naman sa mga, kumbaga nasasayang po ng mga pagkain po natin?
Unang-una po, kailangan, isa po sa mga programang ginagawa ng DA, yung mga technical assistance po natin, kamukha po ng technology at mga researches on post-harvest technology para matuto din po silang mag-value add. Yung mga fresh po, kamukha po ng tamban para hindi itapon, ay pwede naman po nila itong mag-process para po mas maging, unang-una maging mas matagal po ang buhay at magiging mas malaki po ang magiging kita po nila. Hindi lang po ito sa isda namin ginagawa, kundi pati po sa mga gulay at sa mga iba-ibang commodity po natin, kamukha po ng coconut. Lagi po yan, kasama po talaga ito sa programa ng Department of Agriculture para maiwasan po yung Wastage. pagtatapon. Kaya nga lang po sa ngayon, naintindihan po natin na dahil po sa pagtaas po ng presyo ng fuel, tumaas po yung pag-transport nila at pati po yung labor na apektuhan dahil nag-chain reaction po ito, kaya po nangyayari yung mga ganon. Pero nga po, nabanggit ko po, patuloy po yung pagbibigay namin sa kanila ng assistance para maiwasan na po yung mga ganong pangyayari. Pero ma'am, so ibig sabihin, tapo na talaga yan. Kasi kung sinasabi nyo nga po na matagal na may programa ang DA to address, halimbawa yung mga ganitong sitwasyon, pero yung implementation po naman ay talagang kulang na kulang, saan po nagkakaroon ng gap? Hindi na naman po pwedeng sabihin natin na outside forces or external forces katulad po ng pagtaas po ng krudo dahil po this has been happening. We've been reporting on cases like this even before the Middle East crisis. So ano po saan po nagkakaroon ng kakulangan po sa DA? Kung talagang meron na po tayong batas, pinag-uusapan nga lang po namin ni Patty kanina na talagang puno na po tayo ng batas, ang dami nating batas. Implementasyon po, ano pong klaseng tulong na talagang konkreto po ang magagawa natin para po ma-address po yung mga ganitong sitwasyon sa susunod? Yung nabanggit nyo nga po na ginagawa na nga po namin ito sa aming mga programa. So ang DA po kasi ay meron po kaming mga extension workers on the ground. But as far as DA is concerned, yung aming pong presence hanggang regional offices. And then sa mga probinsya at mga munisipyo, under po is sila ng local government units. Kaya po sa ngayon, isa pong hakbang na ginagawa, hindi lamang po para sa sinusuportahan po ito ng Senado na magkaroon po ng Agricultural Extension Bill para po mas dami po ang presence ng ating mga extension workers on the ground. At ang DA po ngayong taon ay maglalagay po kami ng additional extension workers sa lahat hanggang municipal level po ito. At isa pa pong nakikita natin gap dito ay yung mga, kung magtatapon po sila ng kanilang mga produkto ay masasabi ko po na ito po ay naging personal decision po ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa amin naman pong parte ay nasasabihan naman po sila na meron pong pwede po silang lumapit sa kanilang mga municipal agriculture officers para po kung may pangangailangan po silang assistance ay maibigay po ito dahil sa kanila po kami active na nakikipag-ugnayan kung may pangangailangan po on the ground yung ating mga magsasaka at mangingisda. Maaari pong isang dahilan ay yung nagkakaroon din po ng gap on communication po between our extension workers and our farmers and fisher folk. But iyan po ay isa po talaga sa ginawa na po ng paraan. Kaya magdadagdag din po tayo ng mga maaaring mag-assist at tumulong po sa ating mga mangingisda at magsasaka sa munisipyo po mismo nila. Kasi nga nakita ko nga yung sa balita, nagalit po talaga sila ang mga Senado dahil nga kakulangan ng pagkain. Tapos sinabi nga dahil sa long weekend, parang hindi yata na-anticipate na mas magsasara yung mga cold storage at saka yung mga kakulangan daw ng tauhan. So parang yung mga ganito na alam naman po natin kung kailan maglo-long weekend. Alam naman po natin na, di ba, ganitong panahon. So parang kulang sa anticipation, kulang sa foresight. Ganun po ba yung nangyayari, ASEC? Posible pong nagkakaroon ng hindi diretsong tuloy-tuloy na pag-uusap, pero sa municipal level naman po ay meron po tayong, nakikita naman na po natin yung mga projected harvest po natin. Kaya lang minsan, pag maganda po talaga ang panahon, maganda po yung pagpabibigay ng pataba ng ating mga farmers and fisher folk, nagkakaroon po ng surplus production. So doon po nangyayari na nagkakaroon po ng sobra. At minsan naman po, isa pa pong nangyayari na hindi na po nila
pinaprocess or dinadala sa merkado, kung hindi naman din po maganda ang quality. May mga ganun pong pangyayari na yung magsasaka po mismo ang nagdidesisyon na hindi na po niya ibebenta yon at iniiwanan na po sa farm at nagagamit na rin po itong pataba mismo ng kanilang lupa. So ASEC, ano po, no, dahil nga dito sa mga nangyayari sa kapaligiran natin, itong krisis po sa gitnang silangan, meron bang inisyatiba ang Department of Agriculture na magbigay po ng price cap sa mga produkto? Sa bigas po, talagang mahigpit po na minomonitor po yan. No? Pero kung baga sa mga pangunahing mga gulay na laging ginagamit po ng Pilipino, bawang, sibuyas, kamatis, di ba? Tsaka yung mga murang mga kangkong or whatever. Paano po yun? Meron ho ba kayong, kayo ba ay nag-iisip, magbigay ng price cap? Pagdating po sa galunggong, dapat hindi na po talaga tumaas ng 300 pesos kada kilo, na yun po ay nakikita na natin paminsan-minsan, ganun kataas na. Ang galunggong, which is supposed to be the karaniwang pagkain ng Pilipino. Mahal yan, ha? Yeah, di ba? Ganun ang galunggong mga 300 eh. Grabe. Opo, meron po kaming nakatutok na opisina sa DA tungkol po dyan, yung aming Agribusiness and Marketing Assistance Service. At sila po ay meron din pong presence sa regional offices at patuloy pong minomonitor ang mga presyo. Kung makikitaan po na meron pong pananamantala na nagaganap sa merkado, ay hindi po nag-aatubili ang DA na mag-impose po ng price cap kamukha po ng nangyari sa bigas at yung nangyari na rin po ito doon sa pork na nagkaroon po tayo ng maximum suggested retail price. At ang DA po kapag talagang sobrang mataas na po ay hindi po nag-aatubili na magkaroon po ng konsultasyon sa ating mga stakeholders para po kung talagang kinakailangan na i-impose po ang price cap, ay yun po ay gagawin po ng DA in coordination po with our Department of Trade and Industry. At sa ngayon nga po, doon po sa ating imported rice ay nagkaroon na po tayo ng rekomendasyon o yung atin pong National Price Coordinating Council na pinamumunuan po ng DTI na mag-recommend po sa Pangulo na mag-impose po ng price cap po para po sa ating imported rice. Rice, sa bigas. So sa mga ibang commodities ay ginagawa naman din po namin iyon. So, at talagang kinakailangan ay gagawin po natin. So for now, wala pa po, no, aside from imported rice. Yung mga ibang gulay, wala pa po. Wala Yes, pa. for the linggong, wala pa po tayo. Ano po? Sorry, ma'am po. Mas kung magkakaroon po tayo ng konsultasyon at masusing pag-aaral para lahat naman po ng ating maaapektuang stakeholders ay magkaroon po ng boses kung kailangan po talaga siya. Kailangan nila. Okay. Siguro sa akin, ma'am, na lang, syempre gusto po natin talaga na magtagumpay itong task force at ang DA sa inyo pong mandato na talagang masiguradong hindi po magkakaroon po ng food shortage and crisis sa Pilipinas. Pero ano po ba yung magiging metrics natin, kumbaga, na masasabing effective po ito or is it just a waste of resources? Ano po yung magiging konkreto natin na kumbaga pamantayan na ay okay pala itong pagbubuo ng task force? Ang makikita po natin yung pagtaas po ng presyo. Kasi po dahil nga po dito sa crisis ay nakikita po natin yung mga bahagyang pagtaas ng presyo ng ating mga pagkain sa merkado. So kapag nakokontrol po natin yan at hindi po siya masasabing appearing na, ay ito po ay masasabing nagkaroon po ng katagumpayan yung ating Food Crisis Committee. At syempre po, nagbe-benefit po dito yung ating mga consumers. For our farmers naman po ay yung maging maganda pa rin po yung kanilang kita at hindi po sila malugi na sumobra po ang pagkakababa ng kanilang production cost. So dapat po merong tamang kita yung ating mga magsasaka at magandang presyo naman po para sa ating consumers. Oo, I'm sure ASEC At ang dami. siyempre po dapat napagpili ating pagkain sa merkado. Oo, nako, pero I'm sure ASEC ang dami nang umiiyak, no, at dapang-dapa na po ang ating mga mangingisda at mga magsasaka. Sa bagay, lahat naman, no, karaniwang Pilipino ay umaaray na po talaga dito po sa nangyayari sa atin. So kami po ay umaasa po sa Department of Agriculture na talagang patuloy pa rin po ang produksyon po ng ating pagkain, ng ating mga isda, may mahuhuli, at sana sa presyo na abot kaya po ni Juan de la Cruz. Kaya maraming salamat po, ASEC Joycel po, sa Thank you, inyong ma'am. sa inyong serbisyo rin po sa bayan. Maraming salamat.
Thank you, ma'am. Salamat po at magandang umaga po, Ms. Pat and Ms. Ricky. Thank you Ayan po, po. si ASEC Joycel Panilio, ang Deputy Spokesperson po at mula po sa Department of Agriculture. At ang oras, alas 9:25 na po ng umaga. At ito na po, ang magbabalik po muna ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:27 na po ng umaga at ang oras na ito atid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, alas 9:28 na po ng umaga. Ito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Friday, April 10, 2026. Nanawagan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na isabuhay ang pagiging makabayan, pagkakaisa at malasakit habang hinaharap ang mga hamon ng kasalukuyang panahon. Sa mensahe niya sa paggunita sa araw ng kagitingan kahapon sa Mount Samat National Shrine sa Bataan, sinabi po ni Pangulong Marcos na bagamat malayo ang mga Pilipino sa mga sentro ng sigalot, apektado pa rin ito ng mga epekto ng mga gulong ito. Narito po ang kanyang pahayag. As we honor the past, we are reminded that remembrance is a call to responsibility. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Today's challenges may not mirror those of yesterday, but they test us in much the same way. Among these is the enduring geopolitical tension that we are observing in the Middle East. Sa panahon ng matinding pagsubok, tulad ng nangyayari ngayon, kailangan natin balikan ang isang mahalagang bahagi ng katangian ng bilang Pilipino, ang pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Tinig po ng ating Pangulo. Tiniyak rin po ni Pangulong Marcos sa mga veterano na matatanggap nila ang pagkalinga at suporta na nararapat sa kanila. Nakikipag-ugnayan niya ang kanyang administrasyon sa Philippine Veterans Affairs Office para makapagtatag ng mga ospital sa Visayas at Mindanao para maging madali sa kanila ang pagkuha ng serbisyong pangkalusugan. Narito muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Last year, over 2,630 dependents benefited from services under the Veterans Hospitalization and Medical Care Program. We have constructed veterans wards in select government hospitals. A monthly average of 146,896 pensioners have all received their benefits. In parallel, we have invested in the future of their families. 973 scholars have already received assistance for their education. And through Republic Act number 11958, disability pension rates have been increased, recognizing those who have borne the cost of service in their very bodies. Tinig muli ng ating Pangulo. Samantala, sa kanya namang talumpati sa Davao City, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang kalagayan ng bansa ngayon at kung paano binigo ng Administrasyong Marcos ang mga sundalong Pilipino. Pinuna ni VP Sara ang kawalan umano ng Independent Foreign Policy Framework ng pamalaan. Narito po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Sadly, the state of our nation today reveals how we failed the Filipino soldier. Kailangan malaman ng ating mga anak yung sakripisyo ng sundalo para tayo ay mamuhay ng mapayapa dito sa ating bansa. Okay, tinukoy rin na niya ang umano'y nakakabahalang pagtaas ng insurgency at recruitment ng mga kabataan sa New People's Army. Mistulang napabayaan na rin umano ang peace process sa Bangsamoro. Narito muli ang ating Vice President Sara Duterte. Hindi mo na alam kung kaninong interes ba talaga ang pinoprotektahan ng ating mga kasundaluhan. Okay, yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Samantala, isinalarawan po ng ilang miyembro ng Kamara de Representantes bilang malaking bagay at maliit na tagumpay ang pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order sa impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte.
Dahil walang legal na balakid ay tuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa susunod na Martes, April 14, 2026. Para sa ilang miyembro ng komite, maituturing na umanong pakikialam sa kanilang mandato sakaling muling katigan ng Korte Suprema ang petisyon laban sa impeachment proceedings. Nang tanungin siya kung maituturing bang impeachable offense ang sinasabing pakikialam umano ng Korte Suprema, no comment ang maikling sagot ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pamamagitan ng text message. Si Rodriguez po ay isa sa mga aktibong miyembro ng komite sa bawat impeachment hearing. Kinumpirma naman ni Congressman Terry Ridon na wala namang usap-usapan kung mag-i-impeach sila ng mga mahistrado. Samantala, inutusan ng komite si Attorney Michael Powa na humarap sa proceedings. Si Powa na legal na counsel ni Vice Presidente Sara Duterte ay nagsilbi ring Department of Education Chief of Staff mula 2022 hanggang 2023. Nais ang komite na makakuha ng impormasyon mula kay Powa tungkol sa sinasabing maling paggamit ni VP Sara sa tinatayang 112.25 million pesos na confidential funds na inilaan sa DepEd sa ilalim ng 2023 national budget. Sinabi ni Powa noong January 2024 na ginamit ang pondo para pag-imbestiga sa pagkakasangkot umano ng sa mga illegal na aktibidad sa ilalim ng mga grupong terorista. Naghayag na si Powa ng kahandaang sumunod sa subpoena matapos itong aprubahan ng House Justice Committee. Okay, abangan. At ang oras, alas 9:33 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Attorney Goyo Larrazabal. Aside from being a lawyer, pati ka na lawyer, dating umupo rin siya sa COMELEC bilang commissioner. Ngayon naman po ay bike enthusiast siya. Nag-umpisa yata ito nung pandemya. Magandang umaga po, Attorney Goyo, and welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Morning, Patty. Morning, Ricky. Good Naku, morning. Attorney Goyo, akala ko nasa bisikleta ka. Yung pala, nasa sasakyan ka. Okay. Kasi I'm in Pampanga now, so medyo mahirap mag-bike from Makati to Pampanga. Okay, kami naman po ay napatawag dahil alam nga namin ikaw ay isang bike enthusiast. Siyempre, nabubuhay na naman itong usapin dahil nga ang taas-taas ng presyo ng krudo, lahat ng produktong petrolyo, lalo na ang diesel, no? So, ito, Ninas Kugo na naman, nabubuhay ito pag pag taghirap tayo. Pinag-usapan natin ito nung pandemya dahil nga walang mga public utility vehicles, di ba? So you, Attorney Goyo, what are your thoughts on reviving the bike lanes, using a bicycle to go to work, to go to school? Is this really doable in Metro Manila and in the Philippines? I think kaya naman kasi it's not the only mode of transportation. I mean, hindi lang kung magbisikleta ka, bisikleta na talaga. So for example, ang bahay mo is about 10 kilometers from the city, di ba? So magkotse ka. Pero for example, during the day, may mga meetings ka na yung 1 kilometer away from your office, hindi ka na maglakad, hindi ka na magkotse, magbisikleta ka na. So alternative. So it's an alternative. It's an option para magamit ng mga tao na hindi lang magkotse, hindi lang magmotor, pwede magbisikleta. So parang dapat para kang Boy Scout, lagi kang handa. Kung ikaw may sasakyan, meron kang bisikleta sa likod, sa trunk mo, para kung tama ho ba? Okay, may folding bike or pwede i-park mo sa basement parking ng building mo. Alam mo, I think I saw a survey that in the world, ang pinakataas na hindi nag-exercise ang Pinoy Talaga ba? 46%. So kulang. So ito yun, it's a reminder that pwede mo i-insert yung pag-exercise into your daily routine. It's not the only, for example, hindi mo sasabi na iwan mo na yung kotse, iwan mo motor, magbisikleta ka na. Ang sinasabi natin, hindi. Pwede mong gamitin ang bisikleta as one of the modes of transportation na pagpunta sa meeting mo or for example, pupunta ka sa eskwelahan. Instead of makalakad ka na 2 kilometers, medyo malayo magbisikleta ka na, mas mabilis. Pagkatapos, just imagine na kung ang meeting mo is 1 kilometer away from your office, mas matagal ka pa, nalalabas sa parking lot, pupunta sa meeting place mo, hahanap ka ng parking, next pupunta ka sa building mo. Correct.
Magbisikleta ka na. Correct. Oo, nako. Sana all talaga, attorney. Yan ang pangarap ko na makapagbisikleta. Hindi yan Kasi marunong nga, magbisikleta bumili kasi. po ako ng alam mo yun, yung tatlo yung gulong. Sabi ko, kinukwento ko kay Patpi nung pandemic. Parang nasayang lang siya, pinamigay ko lang. Kasi mas mabigat pala yun, Patpi, na yung tatlo yung gulong. Hindi siya talaga Ito yung tip doon. Huwag kang maggamit ng gulong sa gilid ng bisikleta. What you do is, i-lower mo na yung upuan mo para makatayo ka. So, tatayo ako. Tatayo ka, pagkatapos, you learn to balance. You learn to balance. For example, lakad ka, pagkatapos, lift your legs, makabalance ka. Once you learn to balance, that's when you learn to pedal. Hindi pedal and balance at the same time. Oh, wow, may tips Pero parang ako. Ricky's hopeless Kaya wag na natin aksayan ng panahon. Okay na po yan. It's never hopeless. It's never hopeless. It's never hopeless. Never. Believe me, masisira ka lang, Attorney Goyo, kaya wag mo nang siyang bigyan siya ng pag-asa. Gusto niyo po magkaroon talaga ng corona na wow, I did the impossible. Maturuan niyo po ako magbisikleta. Grabe po, attorney. Pwede magpustahan tayo na kaya ko na turuan ka magbisikleta. Sige. Sige, attorney, Sige. Call! Ako yan. Call! Sige, call din ako dyan. Call. Kasi either way, win-win Matututo ka. sa akin. Correct, Matututo oo. ako. Pero, Yes, Attorney yes. Goyo, ako, maganda yung sinabi mo, parang dapat may alternative. Kung kaya nga natin na maglagay nga ng folding bicycle sa likod ng trunk natin. Kasi magandang idea nga yan, di ba? Na imbis na yung kung 1 kilometer lang, either ilakad mo or magbisikleta ka na. Pero yung sa mga mas practical, yung mga talagang kailangan magtipid, no? Unfortunately, they don't have any other choice. Yes. They cannot even afford a motorcycle dahil mahal, magpapalagay ka pa ng gasolina. Yung ating infrastruktura ba ay ligtas ang Yun. ating mga siklista? Yan ang gusto ko rin Okay. malaman. Okay. Ginagawa na DOTR now is they're fixing the roads. Nakita mo may bike lanes na dedicated bike lanes na painted lang, but at least makita ng motorista. Ang suggestion ng iba is, if you cannot ride in the main roads, you can do secondary roads. Mga secondary roads na safer. Bakit safer? Kasi yung kotse, mas mabagal yung takbo nila, so makita ka kaagad. But not only bike lanes, importante yung infrastructure sa building mo. For example, magbisikleta ako papuntang sa Makati from Quezon City. May bike lane. Pero pagdating doon, walang parking sa bisikleta, hindi safe, walang blocker, walang shower. So hindi naman pwede, buong araw ako, nandun ako sa opisina, sobrang lamig, na pawis ako. Yeah. So there has to be infrastructure. Correct. Not only bike lanes, but infrastructure in the places where you visit, places where you work, para it's convenient. You can shower Yung iba- man lang, no? Oo, yung iba nga, for example, yung iba nga, kung magbisikleta sila sa trabaho, bibigyan sila ng incentive. For example, libre lunch. Magbisikleta ka, libre ka lunch. Oo. Pwede yun. Siguro, attorney, jumping off on that, we have already House Bill 7160. Talagang it's to promote nga, to encourage po yung ating mga mamamayan na magbisikleta. Pero how realistic is it po? Because according to MMA data, majority po ng commuters natin bumabiyahe po ng 4 to 5, more than 5 to 10 kilometers per day. And parang ang ano po dyan, number one, may ginagawa po ba yung gobyerno para talaga ma-encourage at talagang itaguyod itong House Bill 7106? Ano po yung mga incentives nga, like what you said, magbigay ng pagkain. Pero other than that, meron po ba talagang ginagawa ng konkretong aksyon ng gobyerno para po maisulong ito? Number two, wala po bang hidden cost ito para sa mga magbibisikleta naman? Dahil for example, sa tindi po ng polusyon natin dito sa Pilipinas, diba? Sa init, diba? Baka naman po, mas mataas pa yung gagastusin po nila pag nagkasakit po sila. Number three, equities. Sir, hindi lang po lahat. Like Pat P said nga, hindi lahat makaka-afford. Kahit man lang siguro, hindi lang motorsiklo, no? Kahit siguro yung isang pipitsuging bibisikleta dyan. So, number one, how realistic po ito? Ano po yung incentives po? At ano po yung ginagawa ng gobyerno para talaga ma-encourage ang ating mga Pilipino na, hey, this is a better alternative. Okay. Una, you set the tone by providing leadership by example, di ba? For example, nakita natin si Senator JV, nagbibisikleta yan. Senator Pia, nagbibisikleta yan. Meron ibang mga officials nagbisikleta to work. Pero, ang mangyayari doon is,
you don't expect everything to happen at one time. Hindi pwedeng, okay, gagawin natin to, pagkatapos, we just expect everybody to follow, wala tayong gagawin. Hindi. There has to be a multi-pronged approach or multi-year approach na, for example, ito yung goals natin this year. Okay, we target like 20,000 people or 20,000 people will bike to work this year. Next year, make it 30. So, there has to be a staggered program na parang mas achievable. Ang problema kasi, yung iba, akala na, okay, we encourage people to ride a bike. May bike din tayo. Pagkatapos, okay na bahala. Hindi. You have to instill the culture of commuting to work. Ako, before, sometimes I would bike from Makati to Manila. Okay naman. Important, pagdating ko doon, may shower lang sa office, di ba? Yun lang. Importante yun. And I take the back roads, mas saya pagkatapos, pero minsan is you can't do that every day. So before I do that once a week or once every 2 weeks. Pero may goal ako. May goal ako na kaya kong gawin. Yung iba kasi, okay, walang exercise, nagsisigarilyo, overweight, wala talagang history of cycling. Pagkatapos sabihin nila, magbike ako sa trabaho 10 kilometers every day. Mamatay ka talaga, magkasakit ka talaga. Magkasakit ka talaga because your body is not ready for it. Ikaw, dapat may disiplina ka rin para malaman mo anong kaya mo sa katawan mo. Pero that's so much burden man po on the commuters when the problem really is systematic and it's in our government. Again, going back to my question, sir, ano po ba yung konkretong ginagawa na ng gobyerno natin? Kasi meron silang House Bill. Pero ano ba yung talagang ginagawa na para ma-encourage naman po yung mga mamamayang Pilipino na talaga i-considera itong pagbibisikleta? Okay, akin offhand, I would provide tax incentives to companies. For example, if a company has 1,000 employees, if like 200 employees bike to work regularly, I'll give them a tax break. I'll give them tax incentive. So yung mga companies, pera to, it's money already. May concrete, there's something already concrete. So they will now want the employees to ride to work because may makuha silang benepisyo from the government. May makuha silang incentive. So you have to provide, you also have to provide incentive for people to want to bike to work. And encourage companies to let their employees bike to work. Kasi kung hindi, hayaan mo na, walang mangyari doon. Wala silang makuha Walang incentive. Wala silang makuha. Wala silang makuha. Pero kung sasabihin mo, for example, okay, may like for example, may 10% discount ka or whatever percentage discount in your taxes if you provide proof that like 5% of your employees bike to work. Yung mga companies, gusto ko to kasi pera to Pero that's real talk. Attorney Goyo, yung because you're a biking enthusiast, yung safety po, would you know how safe it is to bike here, at least in Metro Manila? Kasi motorcycle, alam natin medyo mataas ang accident rate po dyan Are you familiar pagdating naman sa bisikleta? Dahil ako, mas takot ako sa mga bisikleta pag nakikita ko sila sa mga main roads dahil parang nipis-nipis nila Wala talaga silang kalaban-laban Titilapon na lang. Talagang kung ang motorsiklo nga, feeling ko nga, mitsayan ng buhay. Ako, ang pagbabike, parang suicide na yan sa buhay Lalo na kung dadaan ka sa EDSA. Pero ikaw, because nga you're a biking enthusiast, would you know the safety, how safe it is to bike here? Or it is, kumbaga, it's a sugal sa pagbabike? Ako naman, some people disagree with what I say now, but I prefer to ride secondary roads, not the main roads, not EDSA. I prefer not to ride EDSA. Is it even I prefer legal? to ride, it's legal naman to ride EDSA kasi may bike lane naman. But from a safety point of view, ako do it defensively na. I would rather ride sa side roads kasi cars move slower. Medyo mataba ako, makita rin ako. That's another thing. Diba? Maputi ka po, attorney, kaya kitang-kita ka. So, it's safe naman. But there's also a responsibility on cyclists. Mean to say, for example, ideally you wear a helmet. Kasi kung mahulog ka, there's something to protect your head. Next, may headlight ka,
at saka may taillight ka. Bakit? Kasi ilaw yan, makita ng mga tao. Second, third is, you follow traffic rules and regulations. Kung stoplight yan, hito ka talaga. Yung iba ka, sorry but yung ibang siklista, stop, diretso sila. Kung matamaan sila ng ibang kotse, you have to follow traffic rules and regulations because it's a two-way street. You respect the motorist, but also you expect motorists to respect you. You also respect the motorist. You follow traffic rules and regulations. May nakita ko doon isang beses sa Makati. No, actually, ilang beses sa Makati, gabing-gabi. Nakastop yan. Ang bisikleta, diretso. Pagkatapos yung lalaki, may helmet, walang ilaw. Oo nga. So, that's invitation for an accident. Yeah. So, sa akin naman is, if I can avoid accidents or if I can minimize the chances of me getting into an accident, gagawin ko yun. Alam mo, it's very interesting, attorney, that you would mention those kinds of cases, because dito lang halimbawa sa Visayas Avenue, Pat P. So, may nagka-counterflow po ng mga bisikleta sa akin, and it's a major road, Tapos sila pa yung galit, pag halimbawa, didiretso ko yung sasakyan ko. So, yung ganito po, napapaisip ako ngayon, hindi ba dapat magkaroon po ng responsibilidad din itong mga siklista po natin? Halimbawa, because motorcycle riders, meron po silang kahit paano lisensya. Ito po ay alam naman natin na ginagamit sa mga iskanita, etc. Pero paano po pag sila ay nasa mga highway na po, mga major roads, wala po bang pwede tayong gawin na magkaroon po sila ng more accountability and responsibility? I don't know how it works in other countries. Probably na pwede natin po i-replicate yung kailang sistema. Okay. In other countries, lalo sa US, medyo disiplinado yung mga siklista na doon kasi they're really parang ingrained na yan na safety comes first, di ba? Yung iba kasi dito, especially during the pandemic ang daming bago siklista. Pagkatapos, hindi sumusunod sa batas trapiko. So, Baka nga iba, hindi nila alam kung ano yung basic traffic laws. Oo, parang lang mga exactly. motorista Diba? natin, Oo. motorcycle riders. Diretso. Parang, di ba, they go mag-counterflow. You follow traffic rules and regulations. Yung iba, yung mga turista, yung siklista, magagalit sa lalaki, mga sa motor na medyo mag-counterflow or, di ba? Magkamote. So, ayun na nga po, magkamote, sir, right? wala po ba dapat, halimbawa, dapat man lang bago sila makatuntong, halimbawa, siguro hindi na lisensya, halimbawa, makatuntong sa mga major roads para pag magbisikleta, hindi ba kailangan sila magkaroon ng training man lang on the basic rules of biking? Or halimbawa sa traffic laws po. Hindi po ba, is a program like that, you think, possible na i-implement na rin po natin? I think that goes into the education system. For example, you teach like may PE. Before when I was younger, may PE na you can teach that's less than 1 hour lang yan eh. Pagkatapos you teach them how to follow traffic rules and regulations. Okay na yun. Ay, hindi naman kailangan formal classes or hindi naman kailangan maglisensya. Importante lang maturuan sila, pa-remind sila na ano ang dapat gawin para safety comes first. Pero Attorney Goyo, bilang huling katanungan ko, pag ikaw ba ay nagbabike sa mga lansangan, hindi mo kailangan ng lisensya di ba? Yun na nga. You don't need. Hindi kailangan, definitely. Even yung bisikleta mo, yung iba, Hindi registered. Hindi registered. Alam mo, before, bata pa ko, yung mga bisikleta kailangan register. So, pupunta ka sa City Hall, they will stamp a code or number on your frame. Hindi pwede. Medyo, it's hard to do. Hard to do, yeah. It's hard to do. So, akin naman is, we tap on the education system to inform people how to ride a bicycle. Ayun, ako. Parang proceed at your own, bike at your own risk. Ayan, see? That's why. Hindi ko mababike. It's an information education campaign also. Say, for example, mag-PSA sila ng mga like 30-second ads na ito yung pagbisikleta, ito dapat gawin. You just do ads. Government does that all the time, di ba? You do that all the time.
why not, for example, the DOTH or the DOTR can do that? It doesn't... Information it won't hurt. campaign na lang talaga. Yes, Oo. Yun ang exactly. kulang na talaga. Okay, Exactly. nako. Attorney Goyo, very interesting listening to you and good luck. Sana mas marami ka pang Sandali, mahingkayan. Sandali lang daw. Ano? Unahin natin yung katabi mo. Bakit? Para mag- Ako nga. Oo, game on. Bisikleta. Challenge on. Sige, tingnan natin. Good luck talaga. Ay, ako po, gusto ko lang i-share, Pat Pido, na naalala ko yung sinabi ni attorney, dahil nga sa marami nating corrupt na opisyal, they have to lead by example. Ayan. Naalala ko lang po yung kwento, isa sa unang mga nagbike, iniisip mo, attorney, di ba, kung sino yung mga nagbabike dati, sinare po dati sa akin ni Congressman Boying Remulla, ngayon ombudsman na dati daw, nagbabike siya papuntang Kongreso. Tapos, ito yung, tama, di ba, ang storya niya, hindi siya pinapasok ng guard. Dahil hindi siya pinagkamalang congressman. Hindi siya pinagkamalang congressman, pero yun po, dapat talaga lead by example. Yan. Okay, Exactly. nako. Exactly. Kung makita ng mga tao na, uy, itong Congressman. mayor ko. Oo. Itong mayor, nagbabike. Ay, kung kaya niya magbike, pwede pala magbike rin ako, di ba? Correct. Oo. Okay, maraming salamat, Attorney Goyo. Thank you. Sa Happy ulitin weekend po. po. Have Sa fun. ulitin. Diyan sa Cebu. Sa Cebu, no? Cebu ka? Pampanga? No, I'm in Pampanga. Pampanga. I'm with, we're doing a legal service now. Okay, sige. Thank you very much, Thank you, Attorney. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Oras, alas 9:53 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:53 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Inaresto ang 3 kadete ng Philippine National Police Academy dahil sa hazing umano na mahigit 20 underclassmen sa loob mismo ng academy. Ayon sa ulat, nagtamo ng mga paso at sugat sa katawan ang mga biktima matapos umano silang pahirapan o pahiran sa katawan ng pinaghalo-halong drain cleaner at muriatic acid. Nadiskubre ang insidente sa Barracks 2 ng PNPA noong Biyernes, April 3. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, mismo ang pamunuan ng PNPA ang nakadiskubre rito. Natukoy na 3 third-class cadets ang sangkot. Nasa kustudiya na sila ng CIDG, nahaharap sila sa kasong paglabag sa Anti-Hazing Act at posibleng matanggal sa PNPA. May 7 pang ibang pinaghahanap. Sinibak na rin sa pwesto ang Tactical Officer of the Day habang iniimbestigahan ang koneksyon niya sa nasabing insidente. Pati. At sa ibang balita, ang ating showbiz pasilip ngayong Friday, pambabastos ng TNVS driver kay Cyril Manabat, kinundena. Kinundena po ng Gabriel Women's Party ang manoy pambabastos ng isang Transport Network Vehicle Services driver or TNVS laban po sa aktres na si Cyril Manabat matapos ito magpakalat ng larawan ng aktres kalakip ang malalaswang komento sa social media. Ang nasabing issue ay nag-ugat matapos magpakuha ng litrato ang driver kay Cyril na kalaunay ikinalat online na may kasamang bastos na pahayag. Dahil dito, nanawagan po ang grupo sa mga ride-hailing platforms na paigtingin ang seguridad ng mga pasahero at agarang parusahan ang mga driver na lumalabag sa karapatan at dignidad ng kababaihan. Iginit din nila ang pangangailangan ng mandatory gender sensitivity training at anti-sexual harassment seminars para sa lahat ng TNVS drivers upang masiguro ang respeto at proteksyon sa bawat pasahero. Samantala, humingi na po ng paumanhin ang Grab kay Cyril Manabat at tiniyak ang pakikipagtulungan sa mga otoridad. Isinelalim na rin sa preventive suspension ang nasabing driver. Bakit natin biniblur yung mukha niya? Dapat yung mga boy bastos na yan. Shame campaign. Diba? Si Cyril nakalabas sa mukha, siya hindi. Yung kwento ni Cyril, hindi ko nabasa lang kung anong sinabi nung Grab driver na yan. She took a Grab. Yeah, Tapos bago siya bumaba, nagpa-picture sa kanya. Siguro nakilala siya syempre, bilang artista. And she said nga, of course she will oblige, di ba? So, nagpa-picture siya. Tapos after that, ayun na nga, binastos pa siya. Kaya sabi niya, hindi daw niya tatantanan. Talagang she will pursue that daw. Ano, hindi ko maintindihan, bakit naka-blurred lagi yung picture ng mga boy bastos? Yan yung dapat talaga alam natin. Okay, ang oras, alas 9:56 na po ng umaga. At babasahin ito, meron tayong breaking news dahil meron na pong tinalagang bagong Department of Tourism Secretary
Secretary. At ang pangalan niya, kamag-anak mo yata to. Kamag-anak ko. Oo, tinalaga si Dita Angara Mathay bilang bagong Department of Tourism Secretary. Ito po ay ayon sa Presidential Communications Office. Kasi 'di ba, nag-resign si Secretary Cristina Frasco. Tapos may OIC, isang USEC, no, si Buencosejo or something. Buenavista. Sorry, nako, her name escapes me. Was the OIC. So pero ngayon, ayun na nga. So she's the new Department of Tourism Secretary. So Ayan good na, luck po. Inano ko na nga, pinost ko na sa aming Matay Family Chat group. Ayan, congratulations. Tita Dita, congratulations. Sana po talaga ay talagang mamayagpag tayo Correct. sa At ating talagang, pag-promote sa Pilipinas sa tamang paraan. Turismo natin rin talagang bagsak na bagsak Pero big talaga. challenge yan for Talagang her. single digit, 'di ba? Parang ilang 5 million lang habang yung mga kapitbahay like Thailand 40 million or something like that. Hay, nako, Pilipinas, ang hirap mo talagang mahalin. Oras, alas 9:57 na po ng umaga. Ito na po, ASPN tayo, ang sambayanan pinusuhan natin. Ano po ang konkretong solusyon para masagip ang ani ng mga magsasaka at huli ng mga mangingisda? Basahin po natin ang mga Facebook comments. Sabi po ni Lito de la Peña, ilibre na sa mga expressway ang mga gulay, isda, karne at iba pang mga perishable goods. So pwede rin. Sabi naman ni Cora Yorak, ang solution dyan ay gumawa ng karagdagang storage. Tama, yan talagang kailangan. Kulang talaga. Freezer para sa mga ordinaryong mangingisda na may solar power energy Yes. na pangmatagalan pa. Sabi naman ni Poet Engineer, traditional, make products out of it, gaya ng tuyo. Tama nga. byproducts. Atsara, byproducts. Export quality na mas maganda. Pag modern naman, paigtingin ang ating mga cold storage facilities. Ayan po ang ating mga comments sa ating... sige, ayan na. Go ahead na. Ang listahan mo. Okay, sa aking pamangkin naman. Okay, happy birthday, Micaela Han Carino. Ayan, lagi po sila nanonood everyday sa atin sa Cagayan. So happy birthday sa iyo. At again, congratulations, Tita Dita, for being the new Secretary of the Department of Tourism. At happy birthday rin po kay Tatay Frank de Souza ng Pasay City. Ayan po, sa lahat po nagse-celebrate ng kanilang birthday at ng kanilang anniversary. Happy birthday, happy anniversary. At syempre, Okay. Pati, dito sa ESPN, mahalaga po ang inyong palagay. Ang saya-saya natin yan dahil Friday! Mahalagang bahagi ng paghanap natin sa katotohanan, kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin mo, tawanan nyo lang po ang inyong mga problema, mag-food trip, gumala at gumawa po ng mga alaala. At syempre, patuloy pa rin po tayo ng mga panalangin po. At susunod na po, ang Kada Umaga Girls! At mamaya, alas 9:30 ng gabi, abangan po natin ang mga nangyayari sa ating mundo sa mata ng Agla International, dito lamang sa Net25. At samahan nyo kami sa Lunes, dito lang po sa ASPN. Sa palagay nyo. Happy Weekend, everybody! Weekend! See you everybody Monday! Information and education.